May sinabi si Coach Tim Cone tungkol kay Justin Brownlee at Tony Bishop. Usapang import, sabi nga po nila. Si Maverick Ahanmisi may inamin din po tungkol sa kakulangan ng Barangay Ginebra na pinupunan po niya sa kasalukuyan. At ang rookie na si Christian David, tiwalang kayang talunin ng Barangay Ginebra. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ay may kartadang 2-1 ang Ginebra ni Coach Tim Cone. Marami nagsasabi nga asahan niya muli ang import na si Tony Bishop versus Blackwater ngayong November 26, 2023. Mamaya po yan, alas 6:15. Ano ang masasabi dito ni Coach Tim sa issue na to? Ito po si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi namin sinusukat ang aming mga import sa kung gaano karaming puntos ang kanilang naitatala. Hindi namin sinusukat si Justin Brownlee sa ganong paraan. Naaalala ng lahat ang malalaking laro ni Justin pero nakalimutan nila yung mga laro na meron siyang 16 at 18 points. Mahirap para sa amin ang manalo kasi mahusay sila nagplano para kay Justin. Pero ipinagmamalaki namin na kami ay isang kupunan na merong pantay na oportunidad. Gusto lang po sabihin ni Coach Tim Cone na hindi porke import ka, ikaw na kagad sasandalan ng team. Ibig sabihin, kailangan team effort. Lahat kailangan may participation sa laro. Hindi kasi kakayanin na isang tao lang yan, di ba? Kailangan buong kupunan po yan. Sa kaso ni Justin Brownlee, kung saan sinabi niyang umiscore ito ng 16 or 18 sa isang laro, patunay po yan na hindi sa lahat ng oras pwede mo pong kapitan yung import kasi may sablay din po sila. Off night, sabi nga po nila, di ba? Yun siguro yung gustong iparating ni Coach Tim Cone. Bagamat alam natin na isa ang import sa sinasandalan po talaga ng bawat kupunan. Sa kupunang loaded ng talent katulad ng Ginebra, tama po yung strategy ni Coach Tim Cone na huwag basta sandalan si Tony Bishop. Katulad ng sinabi natin, loaded po sila ng talent. Tapos, idinagdag pa si Maverick Ahanmisi. Ano nga ba ang ambag niya sa tatlong laro sa kupunan? Hindi naman kailangan dapat ipagtanong, di ba? Pero sa unang pagsalang po ni Maverick sa Ginebra versus Converge, nagtala siya ng napakalaking 32.5 minutes kung saan siya kumamada ng 7 points, 6 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Hindi na masama, di ba? Sa sumunod na laro versus Magnolia Hotshots, kung saan sila natalo, kumamada po siya ng 21 points, 13 rebounds at isang assist sa loob po yan ng 37.11 minutes. Yung pinakahuli versus Rain or Shine, kumamada si Mav ng 21 points, 12 rebounds, 9 assists at isang steal. Almost triple-double po yan. Kung mapapansin po natin, mas nagiging kampante si Mav habang tumatagal. Kita rin po sa stats ang pagiging kampante ni Coach Tim Cone dahil hindi bumababa sa 30 minutes ang ibinibigay niya kay Maverick Ahanmisi. Alam natin na may kakayahan ng bawat player. Walang question po dyan. Sa kaso ni Maverick, ano ang masasabi niya sa mga itinatala niyang malalaking numero kasama ang Barangay Ginebra? Ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sinusubukan ko lang na magpakita at maglaro ng agresibo. Mas madaling maglaro kasama tulad ni Scotty who draws a lot of attention on the floor. Magaling silang magharap ng open man. Ang trabaho ko na siguro ang pinakamadaling trabaho na walang iba kung hindi ang magguslo. Sa ngayon na nakikita po natin is si Scotty ang source of happiness ni Maverick Ahanmisi. Bakit? Kasi sabi niya madaling humanap ng open man si Scotty na nagkakataong open po siya, di ba? So ang resulta, isang magandang laro po yun. Hindi lang kay Mav, kung hindi sa buong kupunan. At siguro samahan na rin po natin ang salitang swerte kasi tingnan nyo nangyari kay Gabe Norwood. Di ba muntik niya nang maitabla yung score kung hindi siya nalito? Dala po kasi ng malaking pressure kasi ilang segundo na lang po yung nalalabi doon. Nag-ahabol po sila, di ba? So, yun ang matindi doon. Kung si Maverick ang tatanungin po natin, ano nakita niyang kakulangan ng Barangay Ginebra na ngayon ay napupunan niya? Ito po si Mav sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Pumasok ako sa kupunan na to na napakahusay na. Nagdedepensa sila ng titulo kaya gusto ko lang makatulong sa abot ng aking makakaya. At sa nakita ko, 3-point shooting ang nawawala sa kanila at doon ko naramdaman na makatutulong ako sa team. Kaya sa tingin ko, perfect fit po ito. Ibig sabihin, kasadong-kasado po siya sa Ginebra. Fit na fit po siya kasi napupunan niya po ngayon. Ang sa tingin po ni Maverick ay kakulangan ng kupunan. At walang duda, nagagawa niya o nakakatulong talaga siya sa team. Patunay dyan ng 3-point shot na nagpatibay ng estado ng Ginebra versus Rain or Shine. Ito nagdaang araw lamang, di ba? Kung saan nila naitakas ang laro sa score na 107-102. Ano pa masasabi natin? Di congrats kay Mav kasi nahanap niya ang sa tingin niya ay tamang team na kailangan ng skills na meron po siya. Ngayong alas 6:15 ng gabi haharapin ng Ginebra ang Blackwater bossing ni Coach Jeffrey Carriazo.
kasama ang rookie at big man na si Christian David. Ano ang nararamdaman niya sa pagharap ng Ginebra? Kaya bang ipanalo ang bakbakan? Ito po ang sinabi ni Christian David sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Malinaw naman, alam namin na mahusay silang kupunan. Hindi talaga ako nakatutok sa individual kong performance Pero sa palagay ko kasi, kaya naming ipanalo bakbakan bilang kupunan. Sa tingin ko, pag-uusahin lang namin at alam ko darating ang individual performance ko. Gusto ko yung vision niya at yung kumpiyansa niya. Pero syempre, mangyayari lang po yan once na magsimula na yung bakbakan. Titingnan natin kung ano talaga yung kayang ibigay ng grupo ni Coach Jeff, lalo na si Christian David. Pero sigurado rin po tayo na naghahanda o naganda ang grupo ni Coach Tim Cone. Huling nagtala ng 12 points si Christian David sa bakbakan Blackwater versus Phoenix, kung saan sila nagtala rin ng ikatlong talo sa 4 na laro. Kita-kits po tayo dyan. Mamayang gabi po yan. Tandaan, alas 6:15 po yan. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.